one of the problems that we have, our students have, is that while education is free, wala silang pangbaon, wala silang pampamasahe, pambili ng mga school supplies at mga libro. Kaya yun ang isang talagang sinusulong ng akbayan na magkaroon tayo ng isang baon is essential bill. The way we framed it ay para matulungan yung mga pinakamahihirap na mga estudyante natin. So ang magiging coverage ng aming panukalang batas ay mga present recipients ng 4Ps at mga dating recipients ng 4Ps. Because we are mindful as well of the budgetary constraints that may come up kung mas malawak pa yung magiging coverage ng bill. But we are open to working with Congressman De Viste and with others who have other proposals in mind. Basta't ang importante sa amin ay maalagaan natin at maproteksyonan natin ang ating mga mag-aaral. Sir, regarding pa rin po sa education, so nabanggit nyo nga po na importante po yung sa edukasyon po natin no, sa sector. But part po nung dun sa charter change po na isinusulong is to open up yung education sector sa yung foreign equity po. Ang kanilang punto po kasi is para yung kumbaga yung knowledge sharing po from foreign institutions na makuha din po dito sa Pilipinas o sa mga paaralan po dito sa atin. Kung ganun po, would you be open po to support yung ganun charter change to open po yung ating education sector? I think that will become a big issue that must be debated because while there may be some advantages to doing that, there are also disadvantages to doing that. Given the state of our education today, na talagang nasa crisis mode tayo, I do not think that now is the time to open up our education to other countries. But again, we'll take it one step at a time pag dumating tayo dyan sa puntong yan. Sir, last na lang po on my end. Meron po kayo nabanggit na bill for papalakasin po yung protection ng karapatan at kapakanan po ng mga kabataan. Pwede po ba kayong mag-share ng ilang key points or key provisions doon? Kasi baka lang po, meron na po tayong mga issue kasi before, di ba, sa mga estudyante na parang sinasabi masyado ng lenient sa mga estudyante, hindi na sila nadidisiplina. Hindi naman po ba mauuwi sa ganon yung rights and protection ng children na kumbaga sa ngayong century, hindi na po sila ganon ka, kumbaga disiplinado. Wala naman pong magiging issue dun sa ganun po na dun sa rights na sinusulong po natin. Wala namang kaming nakikita. Kasi ayon sa mga pag-aaral ng mga experts, kailangan ng mga estudyante ng safe